ating pag-aaral mga kapatid. Sa Exodus chapter 2, verse 1 hanggang 15. Sabay-sabay nating basahin mga kapatid. Hallelujah. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay umaon at nag-asawa ng isang anak na babae na lipi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nag-anak na isang lalaki at ng kanyang Jesus isa na maganda at kanyang tinago ng 3 buwan. At nang hindi niya maitatago, malaon, hallelujah, praise the Lord, malaon ay kinuha niya ang isang takbang yantok at pinahiran niya ng beton at ng sahig, hallelujah. At ang kanyang sinilid ang bata noon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae, praise God, upang malaman ang nangyayari sa bata. At ang anak ng babae ni Paraon Yes, oh God, ay lumusong upang maligo sa ilog at nagpaglakad ng kanyang mga abang-abay sa tabi ng ilog. At kanyang nakita ang takba sa katalakiban at ang unos sa kanyang abay. At kanyang binusan at nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak. At kanyang ginawan at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga yes, oh God, hallelujah. Upang kayo'y sabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Paraon. Yes, oh God. Kailangan ba ako at itatawag kita ng isang siwa? Yes, oh God. Na makapagpapalaga sa iyo ng batang ito. Amen. At sinabi sa kanya ng anak ni Paraon, yumaon ka. At ang dalaga ay yumaon at pinag-ina ng bata. At sinabi ng anak ni Paraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin. At binigyan kita ng iyong kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at pinalagaan. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Paraon. At siya ay kanyang pinaring anak. At kanyang pinangalan ng Moses. At sinabi, sapagkat aking sinagip siya sa tubig, at nangyari ng mga araw na yaon nang malaki na si Moses na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid, At minasdan ang atang sa kanila at kaniyang nakita ang isang Ehipto na nananakit ng isang Hebro na isa sa kanyang mga kapatid. at siya ay nagbasid sa pagkakailang tao. At nang siya ay walang makitang tao, ay kanyang pinatay ang Diyos. Amen. Kanyang kinabunan sa hanginan. At siya'y lumabas sa ikalawang araw at nakarito Na may dalawang lalaking Hebreo na nagbabangag. At kanyang sinabi roon na umaapi. Bakit mo sinasaktan? Kasama. Sinong naglagay sa iyong At ako sa amin, iniisip mo bang patayin ako? Nagaya ng pagpatay mo sa Ehipto. At natakot si Moses at nagsabi, tunay nga ang bagay na yaon ay nahayag. Nang mabalitaan niya ni Paraon ang bagay na ito, ay binigyan niyang patayin si Moses. Natapat si Natapos Moises. si Moises ay tumakas sa harapan ni Paraon at tumahan sa lupain ng Madyan at siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos ang ating title sa pag-aaral. Hallelujah. Praise the Lord. It's never too late. Amen. It's never too late, Papa din. Amen. Praise God. God's perfect time, mga kapatid. Amen. Ano mo, problema, biguan. Kung ating natatandaan ng last preaching, mga kapatid, November 3, God's ready things, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ang naghahanda ng mga bagay na yung pangailangan physical, nangangailangan yung spiritual. Hallelujah. Salamat sa salita ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa pagkita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung mga kapuan ng mga kapatid. Muli, hallelujah. Salamat sa Panginoon at sa ating puting Pastor Vincent Osorio. At kayo din sa mga naka-online, hallelujah, na nakikinig ng salita ng Diyos.
Purihin ng Panginoon. Thank you po. Hallelujah. Praise God. Makikita natin dito mga kapatid. Amen. Hallelujah. It's never too late. Bakit pa sinabi it's never too late? Minsan nakikita natin mga kapatid. Amen. Repent before it's too late. Amen. Sapagkat ang kapahayagan at ang biyaya ng Panginoon ay dumating na. Grace. Tulad sa ating pag-aaral ng Bible study. Na kung paano ang Panginoon na tinawag na Jehovah. Hallelujah. Yahweh. Father. God in heaven. Hallelujah. At sa panahon natin na hayag sa laman ang ating Panginoon Jesus upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ang kapahayagan nito ay naayon sa Biblia. Amen. Ang bawat tao o bawat nakasulat sa Biblia, kapahayagan, ito'y nagaganap ng tunay at totoo. At salamat sa Panginoon, hallelujah, tinawag niya ang bawat isa sa atin na habang tayo may buhay, may pag-asa. Amen. Amen. Hallelujah, na nakilala natin ang ating Panginoon Jesus sa ating buhay na dapat lamang nating ipamuhay. Amen. Hindi lang basta nakilala natin, Yes. dapat din natin tumupad sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Ang sabi dito sa Exodus chapter 2, balikan natin, verse 1. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon at nag-asawa ng isang anak na babae sa lipi ni Levi. Kung mapapansin natin dito mga kapatid, hallelujah, sa Genesis chapter 49 verse 5, hallelujah, kung paano bago mamatay si Jacob, mga kapatid, ay tinawag niya ang kanyang 12 anak upang sabihin sa kanila ang kanilang magiging kapalaran. Amen. Dito sa vision na to mga kapatid, hallelujah, ay naganap sa lipi ni Levi na doon ay magkakaroon ng karahasan. At alam naman natin, kapatid, hallelujah, nung sila ay nasa Ehipto, konting background lang, nung si Joseph ay doon ay namayagpag at doon dumami ang mga Israelita. At nung namatay ang paraon ay kinalimutan ang mga gawang mabuti ni Jose. Hallelujah. At nung nakita ng paraon, hallelujah, ng mga Egyptian na dumarami ang mga Israelite ay sila natakot. Ayon sa chapter 1 mga kapatid, specific na natin. Doon makikita natin na natakot at doon din sinabi sa mga manghihilot mga kapatid na ang bawat lalaki na ipapanganak ng mga Hebrea, hallelujah, ay papatayin. Ngunit ang mga babae ay bubuhayin. Ngunit dinalaw ng Panginoon, hallelujah, at kinausap ang mga babaeng hilot, hallelujah, at sila natakot sa Diyos at hindi nila yon ginawa sapagkat ang plano ng Diyos mga kapatid ay naka-inline mga kapatid kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang pinangako kay Abraham, Isaac at Jacob ay mangyayari. Amen. Sa ating buhay mga kapatid, hallelujah, bagamat tayo alipin, amen, nasa Ehipto tayo mga kapatid, isipin nyo, kung paano ka makakalabas sa ganung sitwasyon, hindi natin kaya at wala tayong kakayanan. Ngunit dahil sa biyaya ng ating Panginoon, hallelujah, etong kasulatan na to mga kapatid, sa lipi ni Levi mga kapatid, hallelujah, ay dito, hallelujah, na silang si Moises. Amen. Hindi sinabi sa lipi ni Levi at sa kamag-anakan ni Ruben o ni Simeon o ni Judah. Ngunit dito, ang sabi ang isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon ang nag-asawa ng isang anak na babae sa lipi rin ni Levi. Kaya si Moises talagang pure to sa Levita mga kapatid. Amen. Praise God. At ang babae ay nagdihi at nanganak ng isang lalaki. At nang kanya makita na maganda ay kanya itinago ng 3 buwan. Amen. Sa isang magulang, sa isang nanay mga kapatid, titingnan natin napakahirap mawalay ang isang anak. Amen. Hindi lang ipinapakita na isang nanay o isang magulang, lalo't ang sabi pa rin ito yung maganda. Amen. Kahit nga pasaway, amen, nandun pa rin ang magulang yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Amen. Amen. Pinapayuhan. Hindi niya hayaang mapahamak. Sapagkat alam ng nanay na to, sa panahon na to, ang mga anak na batang lalaki ay pinag-utos ng hari Paraon na patayin. Sapagkat sila'y natakot at baka sila'y salakayin. Nakikita natin dito mga kapatid, hallelujah, na makita
na maganda ay kanya itinago ng 3 buwan. 3 months, mga kapatid. Amen? Doon pala mga kapatid, sa pagtatago ng 3 months, hindi ito basta-basta itinago. Alam mo naman natin yung bata pag umiyak yan, maririnig yan at maraming bantay doon. Doon makikita natin kung paano ang pananampalataya ng nanay ni Moises upang siya lang ay maitago. Amen? Hallelujah, sapagkat ito ang plano ng Diyos. Amen? God is never too late. Kaya yung ating takot sa buhay, amen, na mga pagsubok, yung mga bagay na ayaw nating bitawan kasi maganda, amen, tinatago natin na matagal sa atin. Kahit ito'y gaano kahalaga sa buhay natin, ito'y asawa natin, anak natin, kapamilya natin, kamag-anak natin, lahat daw mahalaga sa ating buhay mga isang Kristiyano. Isang bagay na dapat natin pag-ingatan. Ngunit dito mga kapatid, itinago. May mga bagay na mahalaga sa ating buhay na kailangan nating bitawan. Amen? Sa palagay niyo ba mga kapatid, praise the Lord, kung hindi ito binitawan ng kanyang ina na ipinaagos sa ilog, sa talahiban, hallelujah, ito ba'y tatagal mga kapatid? No. Bagamat sa kanyang nanay mga kapatid, masakit. Bilang nanay mga kapatid, masakit na ipaanod ang kanyang anak sa talahiban mga kapatid, na hindi malaman kung saan tutungo ang bata na yun. Ngunit nananampalataya siya sa Panginoon. Nananampalataya siya sa Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Amen. Bagamat ayaw niyang bitawan ng bata, ngunit ito'y nararapat niyang bitawan para sa ikaliligtas ng kanyang anak. Amen. Amen, hallelujah. Ganon kung paano magmahal ang isang nanay. Gayun din tayo mga kapatid, bilang isang OFW sa mga tatay, nanay, ayaw nating mawalay sa ating mga anak. Yes. Amen? Praise God. Hallelujah. Ayaw natin mawalay. Bakit mga kapatid? Kasi nag-aalala tayo. Ngunit mga kapatid, nang dahil sa panalangin at pananampalataya sa ating Panginoon, nandito tayo. Kung paano tayo pinag-iingatan ng Diyos, kaya gayon din sila pag-iingatan. Dumaranas ng mga pagsubok, alalahanin, takot, tulad ng nanay ni Moises, mga kapatid, nilalabanan niya to sapagkat nanananga siya na ang kanyang Diyos na sinasamba, hallelujah, ay buhay. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, ang Diyos noon, ngayon at magpakilampaman. Ang Diyos natin ngayon na sinasamba dito sa FOJC, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na kaya kung tayo, mga kapatid, ang kahit gaano kahalaga ang isang bagay sa ating buhay, hallelujah, kung ito na may alam mong ikakapahamak, bitawan na natin. Ibigay na natin sa Panginoon. Sapagkat ang nais ng Diyos, hallelujah, ay turuan ka kung paano ka magiging matatag sa pananampalataya. Amen. May mga tao, mga kapatid, na hindi mabitaw-bitawan ang kanilang bagay na mahalaga. Kaya dumarating ang punto, mga kapatid, napapahamak. Amen? Hindi sila nakikinig sa payo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ngunit ang Diyos ang may plano ng lahat. God, hallelujah, God's words is never too late, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At sa 3, mga kapatid, at nang hindi niya maitagong malaw, ikinuha niya ang isang takbang yantok at pinahiran niya ng beton at ng sahig at kanyang sinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. Praise God. God's ready to change your situation. Ang Diyos ay laging handa upang baguhin ang iyong sitwasyon. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ang nagbibigay ng daan. Hallelujah. Ang Diyos din ang gagamit ng tao. Hallelujah. Upang ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Dito mga kapatid, sa verse 3 na to, kung maibasa natin to sa English, hallelujah, basahin nyo na lang, ha? Praise God. Ang sabi nito, isang basket na pinahiran ng alcatran o para hindi siya lumubog. Kung ating natatandaan mga kapatid, kung paano ang Noah's Ark, gayon din mga kapatid. Amen? Ang basket na pinaglalagyan ni Moises mga kapatid, isang arko ng Diyos mga kapatid, na dapat nating
mapasok mga kapatid, hallelujah, habang may buhay, hallelujah, habang di pa nakasara ang pintuan ng ating Panginoon, habang nandito pa ang biyaya at grasya, habag ng awa sa bawat isa sa atin, hallelujah, isikapin natin makapasok doon mga kapatid, amen, hallelujah, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magliligtas sa atin mga kapatid, Amen. hallelujah, praise God. At makikita natin dito sa 4 mga kapatid, at tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang nangyayari sa bata. Praise God. Makikita natin mga kapatid kung paano, hallelujah, ang pagmamahal ng isang kapatid sa kanyang kapatid. Amen. Na sinundan niya sa malayo at tinitingnan niya ng tanaw kung saan pupunta yun. Habang papalayo mga kapatid, hallelujah, ay nakikita niya kung paano, hallelujah, kumikilos ang presensya ng ating Panginoon. Praise God. Ang batang ito, hallelujah, na kapatid ni Moises, ay ginamit din ng ating Panginoon. At gayon din sa atin mga kapatid, bilang isang Kristiyano. Kapag ang isang kapatid mo, nakikita mo na natatangay ng agos, amen, sa matalahib, sa madamo, sa tubig mga kapatid, hallelujah, ay dapat makita mo rin siya mga kapatid, upang makita mo kung ano mangyari. At handa ang Diyos na kumilos, hallelujah, na ang taong ito mga kapatid, hallelujah, bagamat siya'y nakatingin, ngunit alam niya mga kapatid na siya'y gagamitin ng ating Panginoon. Amen, hallelujah, praise God. Sa 5, isa-isahin muna natin mga kapatid. Hallelujah. Maaga pa naman, no? Praise God, hanggang 15 to mga kapatid. Praise the Lord. Sa 5, at ang anak na babae ng Paraon ay lumusong upang maligo sa ilog at nagsipaglakad. Ang kanyang mga abay sa tabi ng ilog at ang kanyang nakita, ang takba sa talahiban ay pinagkuha sa kanyang mga abay. Praise God. Pares lang ba sa King James? Hallelujah. Tingnan natin dito mga kapatid, hallelujah. Nung nakita ng bata, hallelujah, ang kapatid ni Moises na nandoon, ang anak ng Paraon, hallelujah, ay naliligo. At nakita niya ang isang basket na inaagos at ng kanyang buksan ay isang bata. Amen? Ay isang Hebrew, anak ng Hebrew. Ngunit makikita rin natin sa tagpong ito mga kapatid, bagamat mga kapatid, hallelujah, isa siyang anak na nag-utos na lahat ng Hebrew na lalaki ay patayin, ngunit itong anak na to ay kakaiba. Amen? Hallelujah. Kaya Jesus, ang babaeng anak ng Paraon na to ay ginamit din ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Upang magkaroon ng katuparan ang kanyang pangako sa mga lipi ni Jacob mga kapatid. Hallelujah. Start tayo. At kanyang binuksan at nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiiyak at kanyang kinawan at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng Hebreo na magkagayo, sinabi niya sa kanyang kapatid na babae, sa anak ni Paraon, yayaon ba ako at tatawag kita na isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na makapag-aalaga sa iyo ng batang ito. Nakita natin mga kapatid, amen? Yung kapatid ni Moses na siya mismo lumapit doon sa anak ni Paraon na sinabi na ikukuha ba kita na isang mga ngasiwa, na isang Hebreana na mga ngasiwa at mag-aalaga sa batang ito. At ang sabi na nga po dito mga kapatid, hallelujah, at sinabi sa kanya na anak ng Paraon, yumaon ka, at ang dalaga ay yumaon at tinawag ang ina ng bata. Praise the Lord. Palakpakan ng Panginoon. Kung paano ang nanay ni Moises, ang kapatid ni Moises, ay nag-aalala mga kapatid na mawalay ang kanyang anak. Ngunit sa tagpong ito mga kapatid, amen, na ang kanyang mismong nanay ang magpapaalaga mga kapatid, ang mag-aalaga mismo kay Moises. Amen, hallelujah. At kapag ito mga kapatid, hallelujah, praise God, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin.
at bibigyan kita ng iyong kaupahan at kinuha at ng babae ang bata at inalagaan. Praise God. At ang bata ay lumaki sa kanya, at kanyang dinala sa anak ng Paraon at siya'y kanyang inaaring anak at ang kanyang pinangalanang Moises at sinabi sapagkat aking sinagip siya sa tubig. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sinabi ng anak ni Paraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin at bibigyan kita ng iyong kaupahan at kinuha ng babae ang bata at nalagaan. Pero mo, pinasweldo pa yung di ba? Praise God, kumita pa, may blessing talaga ang Panginoon, mga kapatid. Amen, yung mga bagay na sinasabi natin na ayaw natin bitawan, ito pala'y ibabalik ng Panginoon sa ating buhay. Gayun din sa ating mga kapatid, kapag yung mga bagay na alam natin, akin na to. Amen, hindi ko ito bibigay, emergency. Amen. Pag ibinigay ko ito, paano na? Kaya nga sa Bible study natin, kung ating narinig, sinabi ng ating kapatid. Amen. Praise God. Na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sa Panginoon, ay ating ibabalik lamang sa Panginoon upang sa Kanya rin kapurihan. Hindi sa tao na yon. Sa Diyos lamang, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Balik tayo, mga kapatid, sa Acts chapter 7, verse 20. Praise the Lord. Noong panahon ngayon, nasabi rito, mga kapatid, hallelujah, ay pinanganak si Moses, ay siya ring totoong maganda at siya inalaga ang 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. Kapag binasa natin ito, mga kapatid, kung paano rito si Stephen, kung di ako nagkakamali. Amen. Nung nangangaral sa mga Hudyo, na kung paano si Moises, amen, hallelujah, na inyong pinakinggan sa 5 books. Nang panahon yun, pinanganak si Moses, ay siya'y totoong maganda at siya'y inalagaan ng 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. Amen na kaging rito, mga kapatid. Praise God. At nang siya'y matapon, ay pinulot siya ng anak na babae ng Paraon at siya'y nalagaan gaya ng sarili niyang anak. Parallel verse to, mga kapatid, para mas At tinuruan si Moses ng lahat ng karunungan ng mga Ehipto at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Praise God. Kung ating makikita rito sa verse 22, mga kapatid, amen, tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Ehipto at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at gawa. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng authority doon sa Ehipto, mga kapatid. Amen? Datapwat ng siya'y mag-aapat na 10 taon, gulang na, ay tumungtong sa kanyang puso na dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak na Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, si Moises nag-aral na may 40 years old siya. At nang siya 40 years old na, napag-alaman niya, hallelujah, sabi rito sa 23, datapwat nang siya'y mag-aapat na taon, gulang na ay tumugtog sa kanyang tumugtog, naramdaman, tumugtog sa kanyang puso na dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak na Israel. Amen? Nakita natin, mga kapatid, na hindi matiis ni Moses ang kanyang mga kapatid bilang Israel. Ganyan din tayo, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. Hindi rin natin matitiis ang ating mga kapatid na mawalay sa piling ng Panginoon. Amen. Amen? Hindi natin nahayaan ang Diyos ang kikilos. Gagamit lang ng Diyos ng isang tao. Salamat sa ating kapatid, Esel. Amen? Dinala siya muli ng ating Panginoon dito. Amen? Hallelujah. It's never too late, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi naman tayo lahat laging matatag sa ating kinakatayuan, mga kapatid. Ngunit yan ay ginagamit. Amen? Magagamit natin upang tayo mas maging matibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon.
na dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak sa Israel. Ikaw, Brad, kaya ba dalawin ang kapatid mo? Amen? Kapag nakita mo ng naghihingalo. Amen? Pag naghihingalo na ba, tsaka mo siya dadalawin? Amen? Praise God. Ang 24, at nang makita niya ang isa sa kanilang inaalipusta ay kanyang pinagsasangkalang siya at pinaghiganti, Pinagtanggol niya at pinaghiganti. ang pinipigati at pinatay ang Hipto. Praise the Lord. Sa 25, basahin natin. Ang isip niya ay napagunawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay na ng Diyos sa kanyang kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kamay niya, datapat hindi niya mapagunawa. Malinaw dito sa 25, balikan natin. Salamat sa Diyos. At nang makita niya ang isa sa kanyang mga kanila inalipusta, ay kanyang pinagsasalangsang siya at ipinaghiganti at pinagpighati at pinatay ang Hipto. Moises is murderer, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit ginamit siya ng Panginoon. Ano ba ang punto na bakit pinatay ni Moses ang isang Ehipto para sa isa niyang kapatid? Amen? Dito, mga kapatid, sa verse 25 na sinasabi na malinaw, hallelujah, at ang isip niya ay napag-unawa ang kanyang mga kapatid na ibinigay na ng Diyos sa kanya ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamay niya, datapwat hindi nila mapag-unawa. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang pagpatay ni Moses sa isang Ehipto, mga kapatid, ito isang senyales na si Moses ay gagamitin ng ating Panginoon upang ang kanyang mga kapatid ay mailabas sa Ehipto. Amen? Ngunit sa tagpong iyon, mga kapatid, hindi nila mapag-unawa, mga kapatid. Amen? Hallelujah, sapagkat kapag ito nga ba naman nakita mo yung kapatid na nakapatay, baka, lagot ka. Amen? Susumbong ka at makukulong ka. Ngunit hindi natin alam ang plano ng Diyos. Kung makikita natin dito, hindi nila mapag-unawa, mga kapatid, ang plano ng Diyos. Na kung bakit pala nagkaganon ang mga bagay, ipinapakita lang ng ating Panginoon, hallelujah, na si Moises ay gagamitin ng ating Diyos upang iligtas ang kanyang mga kapatid, ang bayang Israel sa lugar ng Ehipto at mailabas, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sa pamamagitan ng kanyang kamay. Amen? Sa pamamagitan ng kamay ni Moses, datapwat hindi nila mapag-unawa pa. Amen? Nung binabasa ko to, Lord, bakit purihin ng Panginoon, mag-uumaga na, alas 2 na, pero gisingin mo ko, Lord, ng maaga, bigyan mo ko ng lakas. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano yung may mensahe. Ito ang binigay ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Hindi ko alam. Kaya, ngayon, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon. It's time, mga kapatid. Konting oras na lang, tsaka niya binigay. Ngunit, sabi nga ng ating kapatid, hindi mo siya makikita, ngunit mararamdaman mo siya. Amen. Ang blessing Amen. ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hallelujah. Buksan natin, kapatid, sa Genesis chapter 6 verse 14. Praise the Lord. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong siksikan sa loob at sa labas ng sahig. Amen? So dito, mga kapatid, hallelujah, makikita natin dito na kung paano inutusan ng Diyos si Noah sa paggawa ng Noah's Ark. Amen? Kung mabasa rin natin dito sa Exodus chapter 2 verse 3, na nakalagay rin is Ark, mga kapatid. So doon nagkakaroon ng comparison, mga kapatid. God is ready to your salvation, mga kapatid. Doon pa lang sa lumang tipan, mga kapatid, nandoon na ang pagliligtas ng ating Panginoon. Amen?
sa mga bayang Israel at gayon din tayo mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Kung paano mga kapatid ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pagkaunawa sa ating mga kapatid na mga nangyayari dito sa mundo. Amen? Bakit kaya dumaranas ng mga ganito? Ayoko na magsimba. Amen? Paulit-ulit na lang. Amen? Mahirap maratay mga kapatid. Amen? Habang may lakas. Amen? Habang hindi pa huli ang lahat. Tumalon, lumundag, umawit sa ating Panginoon. Amen? It's never too late. Amen? Kapag ikaw overweight na. Amen? Hindi ka na makakita. Yung talon na mataas pa yung palito ng postro. Amen? Minsan mga kapatid, hallelujah, ang bata, nagpapakabata. Amen? Kung makikita natin mga kapatid, hallelujah, yung isang ibon mga kapatid, kapag nasanay na pakainin ng kanyang nanay na ibon, lagi nakanganga, bukas yung bibig, sinusubuan ng pagkain. Amen? Ngunit pag nawala yung nanay, mamamatay yung ibon na yun. Amen? Ngayon nakakita nung nawala ang nanay, nakita ko lang ito mga kapatid, na-illustrate lang natin. Yung ibon nakakita siya ng, pasensya sa kumakain na bulate. Amen? Pilit niyang binubuka yung bibig niya, pero hindi niya makain-kain. Bakit? Dahil nasanay mga kapatid. Amen? Kapag ka ikaw, hallelujah, ay baby pa rin sa pananampalataya sa Panginoon. Come on. Lagi ka lang nakakubuka. Amen? Lagi ka lang nakanganga. Amen? Ngunit ang salita ng Diyos hindi pumapasok sa puso. Amen? Hallelujah. Praise God. Purgahin. Amen? Mas maraming pagkain ng ibon nun. Praise God. Hallelujah. Dito mga kapatid na kung paano, hallelujah, binigay ng ating Panginoon, kung paano iniligtas, amen, ang bayang Israel sa pamamagitan ni Moises. Praise God. Sa Exodus chapter 2, 11-14, mabilis lang tayo. 2 hours lang to mga kapatid siguro. Praise the Lord. Amen. Praise God. Tayo. Exodus chapter 2 verse 11 hanggang 40. Open ko lang dito. Kapatid. At nangyari ng araw na yon na malaki na si Moses, binasa natin kanina sa Book of Acts, na pinapahayag din ng mga apostol ng ating Panginoon, na pinapahayag niya sa mga Hudyo, sa mga Parseyo. Noon pala, pinapangaral na to. Ngunit salamat sa Panginoon, sa oras na to, ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah, ang kanyang banal na salita sa bawat isa. At nangyari ng araw na yon na malaki na si Moses, na kanyang inilabas ang kanyang mga kapatid at minasdan ang atang sa kanila, at kaniyang nakita ang isang Ehipto na nananakit ng isang Hebrew na isa sa kanyang mga kapatid. Amen? Praise God. At sa 12, at siya'y nagmasid sa magkabila-kabilang dako. Magkabila-kabilang dako. At nang siya'y walang makitang tao ay kanyang pinatay ang Ehipto at kanyang tinabunan ng buhangin. Praise God. Sabi dito, nung nakita niya na inaaway ang kapatid niyang Israel, nakita niya ang Ehipto, praise God, at ito'y kanyang pinatay at tinago sa buhanginan. Tingnan natin mga kapatid. Si Moises, tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, nagmasid. Wala siyang nakakita sa kanya kung paano niya pinatay sa Ehipto na to, kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. At sa 13 mga kapatid, ang sabi dito, at siya'y lumabas sa ikalawang araw. Noong unang binasa ko to, hallelujah, sabi, akala after 2 days. Amen? Kinabukasan, siya'y lumabas. Ang sabi nito, paulit-ulit ko itong binasa, salamat sa Panginoon. At siya'y lumabas sa ikalawang araw, at narito na may dalawang lalaking Hebrew na nagbabagbag, nag-aaway. At kanyang sinabi roon sa umaping, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? Sabi dito mga kapatid sa 14, at sinabi niya, sinong naglagay sa iyong pangulo ng hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Ehipto? At natakot si Moses
at nagsabi, tunay na ang mga bagay na yon ay nahayag. Praise the Lord. Magtataka ka kapatid. Amen. Wala ka namang pinagsabihang iba. Tumingin ka pa sa kaliwa, tumingin ka pa sa kanan. Amen. Hindi ka na nga nagpo-post sa Facebook, ngunit may nakakaalam pa ng iyong ginagawa. Amen. Paano kaya yun? Amen. In 24 hours, mga kapatid. Kasi nung nakita niya ang dalawang magkapatid na Hebrew, Israelite mga kapatid, nag-aaway, bakit? Gagaya mo ba ako sa Ehipto na yun na yung pinatay? Nagulat siya, tatakot. Amen? Nung bago niya ginawa ang mga bagay na yung mga kapatid, tinabunan niya ng buhangin. Hallelujah. Ngunit hindi niya alam, may nakamasid pala, kaya tingnan mo yung kapatid mo. Amen? Baka nagmamasid lang yan. Amen? Hallelujah. Kaya titingnan natin in 24 hours mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Tinahayag ng Panginoon. Amen? Ang Diyos, mga kapatid. Kaya magtataka ka, sino kaya nagsabi doon? Amen? Kaya paisip ko, sabi ko, praise the Lord, no? Amen? Amen ba dyan sa likod? Amen? Praise God. Hallelujah. At ang sabi pa dito mga kapatid, amen? Nagalit pa kay Moises at sinabi niya, sino naglagay sa iyong pangulo ng hukom sa amin? Tulad sa ating binasa sa Book of Acts, hallelujah, na kung bakit yun mga kapatid, nangyari sa Ehipto dahil ibinigay na sa kamay ni Moises ang pagliligtas sa kanyang bayang Israel. Amen? Na siya ang gagamitin ng Diyos ng hukom at pangulo. Nung nakita natin, nung nailabas na ang mga Ehipto, siya ang naging leader, mga kapatid, ng mga pasaway na kanyang mga kababayan. Amen? Iniisip mo bang patayin ako? Sabi rito ng gaya ng pagpatay mo sa Ehipto. Praise God. At natakot si Moses at nagsabi, tunay na ang mga bagay na yun ay nahayag. Amen? Dito mga kapatid, hindi pa nalalaman ni Moses din ang mga bagay na ganito sapagkat siya natakot. Amen? Hallelujah, natakot siya. Nagkaroon ng laban sa kanya. O sige, pag sinabi mo yan, sasabihin ko rin ng mga sikreto mo. Amen? Kapag sinabi mo yan sa kapatid, sasabihin ko rin sikreto mo. Parehas tayo. Sabi nga. Dito mga kapatid sa tagpong ito, kung papaano ang isang kapatid bilang isang Kristiyano na sinasaway ng salita ng Diyos kapag sinabihan mo galit. Bakit? Ikaw ba matuwid? Bakit? Sino ka ba? Bakit mo ako sinasabihan? Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Come on! Praise the Lord! Hallelujah. Bakit mo ako sinasabihan? Sino ka ba? Amen! Nas marunong pa siya mga kapatid, ngunit hindi niya nalalaman kung paano yung pagmamahal ng kapatid na yun na kung bakit siya sinasaway ng salita ng Diyos. Amen! Kaya kapag tayo sinaway ng salita ng Diyos, amen, praise the Lord. Amen. Huwag kang matakot, bakit igagaya mo ba ako sa Ehipto na yun? Na yung pinatay at libing sa buhanginan? Mga kapatid, amen. Hallelujah. Ngunit si Moses ay natakot mga kapatid. In 24 hours, nakarating doon sa hari ng Ehipto ang ginawa ni Moses. Amen. Praise God. Hallelujah. Hayag natin kung paano ang kaligtasan ng ating Panginoon ay natanggap ng bawat isa sa ating mga kapatid. Na kung anumang problema, kabiguan sa bawat isa sa ating mga kapatid, lalo sa ating buhay, pananampalataya, ay maging matatag. Amen? Hallelujah. Bisa sinasaway ka na, ayaw pa makinig, galit ka pa. Amen? Sinasaway ka ng salita ng Diyos. Bakit sinasadya yata? Alam yata ni pastor yung mga buhay namin. Lagi na lang sinasabi sa likod ng pulpito. Hindi na lang kami kausapin ng personal. Napapahiya ako. Napapahiya kami. Mga kapatid, hallelujah. Ang salita ng Diyos ang naghahayag. Amen? Gawa ka ng kalokohan sa iyong buhay kapag tinamaan ka ng salita ng Diyos, pagbibintangan mo ang mensahero. Amen? Hallelujah. Ngunit mga kapatid, hallelujah, huwag natin gawing lisensya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos at sasadyain mo, hallelujah, nasaktan ng iyong kapatid sapagkat ang nangangaral ang siyang mananagot sa mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit kapag itinangaral natin ang salita ng Diyos, maging masakit man to sa ating pamumuhay, it's never too late mga kapatid. Ang kaligtasan ng ating Panginoon ay ating makakamit sa ating buhay. Hindi lang sa iyong buhay, sa iyong buong pamilya mga kapatid. Amen? Na ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan mga kapatid.
Amen, sa atin mga kapatid, bilang isang Kristiyano mga kapatid, ihayag natin kung paano ang kaligtasan ng ating Panginoon na natanggap natin. Huwag natin kalimutan. Huwag kang matisod sa kapatid mo. Amen. Amen? Hallelujah. Ang nakakatisod ay yung pag-uugali. Amen? Dahil ikaw mismo mga kapatid, hallelujah, ay nakikita mo yung mga maling bagay na hindi mo naman dapat nakikita. Amen? Kung ikaw ay sasaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay mabuti. Ngunit kung sasaway ka upang ikaw ay magmalaki, ikaw ay magmarunong, hallelujah, ay pananagutan natin sa ating Panginoon ito. Amen. Amen? Hallelujah. Na nagsasabi, tunay na ang mga bagay na yon ay nahayag. At ito'y kalooban ng ating Panginoon. At sa 15 mga kapatid, hallelujah, dito mga kapatid, nang mabalitaan nga ng Paraon ang mga bagay nito ay hiniyang patay si Moses, datapot si Moses ay tumakas sa harapan ng Paraon at tumahan sa lupain ng Madian at siya'y naupo sa tabi ng isang ilog. At si Moses, hallelujah, tumakas sa harapan ng Paraon. Nakita natin mga kapatid, ang pagtakas ni Moises mga kapatid. Amen? Wala siyang direksyon, di niya nga alam kung saan siya pupunta dahil sa takot. Kaya ang bawat isa mga kapatid, amen, na gumagawa na hindi nakalulugod sa Panginoon, nandyan yung takot. Amen? Hindi takot sa kapatid o kumbaga, takot sa pangaral ng salita ng Diyos. Amen? Nasasaktan ang kanilang puso. Natatakot sa mga ginawa na hindi dapat gawin. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, sa biyaya ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating puso. Amen. Praise God. Sa pagtakas, mga kapatid, hallelujah, hindi nangangahulugan ng kaduwagan. Hindi nangangahulugan ng minamalit o dinadown, mga kapatid. Amen? Ang pagtakas, mga kapatid, hallelujah, sa harapan ng Paraon dito si Moses, talagang parurusahan siya sapagkat nalaman ng hari Paraon na ito na pinatay niya isang Ehipto. Na tumahan sa lupain ng Madian at siya'y naupo sa tabi ng ilog. At dito mga kapatid, kapag binasa natin, dito niya nakilala ang kanyang asawa at ang kanyang biyanan na priest, mga kapatid. Pero hindi niya nga alam kung saan siya tutungo Pumunta siya ron, pagod na pagod, naupo sa may balon, kung ating babasahin sa balon, at nakita niya ron yung mga pastol. Amen? Na yung mga anak ng isang priest doon, mga kapatid, forget my name, hallelujah, ay si Jethro, tinulungan yung mga anak ni Jethro, mga kapatid, upang sawayin yung mga pastol doon na nangaagaw sa balon. At doon, hallelujah, doon niloob ng ating Panginoon na dinala si Moises. Minsan may mga bagay na yung pagtakas na atin. Amen, tumatakas tayo. Amen, may tinatakasan tayo ng mga bagay. Ngunit ito para maging mapayapa lang ang kaisipan, ang puso. Amen. Ngunit sa pagtakas na yun mga kapatid, amen, ang Diyos ang siyang gumagawa ng kaparaanan. Ang Diyos din ang gagamit ng tao. Ang Diyos din, hallelujah, magdadala sa iyo sa lugar na iyo kung paano ka mas maging komportable. Amen. Ang Diyos ang gagawa ng daan. God will make a way. Kaya kapag may awit na God will make a way. Amen. Hallelujah. Hindi yung ikaw ang gagawa ng daan na sarili mong daan, lalong mapapahamak. Kung makikita natin mga kapatid, kung si Moses, hallelujah, ay hindi gagamitin ito ng Panginoon, marahil baka natuka na ito ng ahas sa ilang mga kapatid. Hindi basta-basta yung paglalakbay niya na yun. Amen? Hindi yun na basta na sumakay ng bus, pupunta ko sa kamag-anak ko. Amen? Na ganun bagay. Ngunit hindi ganun. Ito'y kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sana tayo. Ikaw ba ay defensive Christian o offensive Christian? Amen? Hallelujah. Balikan natin ang ating kanina sa Exodus chapter 2 verse 14. Hallelujah. Sino naglagay sa iyong pangulo sa hukom sa amin? Amen. Minsan may mga defensive, Oo, nag-o-offense sa sarili niya. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon.
Hallelujah. Sapagkat may mga bagay, mga kapatid, hallelujah, ang tao, ang siya mismo naghahayag sa kanyang sarili. Pagpasok mo pa nga lang dyan, binati ka, nakasimangot ka. Amen? Binati ka na nga, Sumawat ka pa. simangot ka pa eh. Kapag sinabihan ka na mga kapatid, hallelujah, tingnan mo rin. Amen? Hindi tayo pare-pares ng gising. Kaya tayo pumunta rito mga kapatid, hindi para obserbahan mo yung kapatid mo. Amen? Hallelujah. Hindi para, ano kaya yung may mensahe ng Panginoon? Amen? Ano kaya yung aabutan natin doon? Siyempre, yung salita ng Diyos. Mamaya yung pagkain, pagtapos. Amen? Hallelujah. Ganun lang yun. Magpasaway muna tayo sa salita ng Diyos ngayon. Amen? Hallelujah. Praise God. Nasabihan ka lang, patampo-tampo ka na. Yung offensive ka na kagad. Yan. Kumbaga sa basketball, defensive, nakadyakan. Amen? Praise God. Kahit foul na, outside pa rin. Ano ba yun? Praise God. So, ganun mga kapatid. Amen? Huwag ka masyadong defensive kapag ang salita ng Diyos ang ating naririnig. Halimbawa, kapatid, huwag kang ganyan manalita. Amen. Kapatid, yung galaw mo, magaslaw. Amen. Kaya magaslaw ka. Papansin ka. Amen. Feeling ganda. Feeling maganda, sabi ni Hinanay Yona. Amen. Hallelujah. Praise God. Nagkakaroon kami tayo ng mga offensive. Dinidepensa kagad natin yung sarili natin. Amen. So, pwede mo i-depensa ang sarili mo at kausapin mo siya para magkaintindihan. Hindi sa mga bagay na mapagmataas. Amen. Hallelujah. At natakot si Moses at nagsabi, tunay na ang mga bagay na yon ay nahayag. Kaya wag nating isipin, mga kapatid, ang mga bagay na natatago sa bawat isa sa atin ay hindi mahayag. Darating ang time, mga kapatid, amen, ihahayag ng Panginoon yan. Ngunit sa time na yun, mga kapatid, hallelujah, buong buo ka na kung paano mo harapin ang mga bagay na iyong tinatakasan. Buong buo ka na kung paano mo, mga kapatid, mapagtagumpayan ang mga bagay na iyong kinakatakutan. Sapagkat ito'y kaparaanan ng Panginoon. Amen. Amen. Ang mga bagay na iyong kinakatakutan, mga kapatid, binomold lang tayo ng ating Panginoon kung paano natin malampasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Ang sabi sa Acts chapter 7, verse 34, 37, Acts chapter 7, 34, 35. Nabasa ka ba? Ang sabi dyan, totoong nakita ko ang kapigatian ng aking bayang nasa Ehipto at narinig ko ang kanilang hibik at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. At gayoy, halika, susuguin kita sa Ehipto. Ang Moises na ito, na kanilang itinakwil, na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno? Amen? Hallelujah. Sa atin mga kapatid, nangyayari ito. Amen? Bakit mo sinasawayan, Pastor? Sino ang naglagay sa iyo para pagsabihan ako? Sino naglagay sa iyong puno para sabihin yung mga bagay na ganyan? Sino nagsabi sa iyo, Brad Jack, na sabihin sa iyong kapatid na ganyan? Amen? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, ang Moises na ito, na kanyang tinakwil, na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno? Dito sa tagpong ito, mga kapatid, sa Book of Acts at sa Exodus chapter 2, hallelujah, na nakita niya yung dalawang magkapatid na Hebrew na nag-aaway, at ang sabi ron, sino ang naglagay sa iyong puno para maging hukom sa amin? Amen? Hallelujah. Praise God. Diyan pa ba tayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y nagpakita sa mababang punong kahoy. Na siya'y sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kami ng anghel. Amen? Tagapagligtas, inilabas, mga kapatid. Amen? Inilabas sila sa pagkaalipin sa bayang Ehipto. Hallelujah. Sa kamay ng anghel at kanya
sa kanya napakita sa mababang puno. Nakita natin yung burning bush mga kapatid sa Exodus chapter 3. Hallelujah, kung di nagkamali 13:14, na doon siya nakipag-usap sa ating Panginoon. I am that I am. Amen. Sabi doon, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Amen. Amen. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. As Acts chapter 7:37. Ito yung Moses na nagsasabi sa mga anak ng Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Palilitawin ng Diyos. Hallelujah. Itong yung Moses na nagsasabi sa mga anak ng Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid sa Book of Acts. Amen. Hallelujah. Ito mga kapatid, yung katuparan na kung paano binasbasan ni Jacob ang kanyang 12 anak. Kaya nga sa Exodus chapter 1 verse 1, sa lipi na lalaki ni Levi at yung babae sa lipi rin ni Levi. So talagang Levite na mga kapatid. At ang kapatid niya rito, sabi mga kapatid, hallelujah, si Simeon, nadalaw sila na sa kapanahonan nila, doon magkakaroon ng kaguluhan, kagutuman sa panahon ni Moises. Ngunit ito'y kaparaanan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Kung makikita natin dito mga kapatid, hallelujah, bagamat si Moises, hallelujah, ay tumakas sa poot ni Paraon ng Ehipto. Ngunit ang Diyos pa rin. Amen. It's never too late mga kapatid. Amen. Mula pagkabata hanggang sa siya umidad ng 40 years old mga kapatid, hallelujah, ay nandun pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga kapatid, hallelujah, hindi ito aksidente na magkakakilala tayo rito, nandito tayo lahat. Hindi aksidente na naupo ka dyan. Amen. Hallelujah, puri ng Panginoon. Praise God. Na dapat nga may isang tao dyan na nakaupo. Amen. Ngunit nabagbag ang kanyang damdamin dahil sinabihan ng kanyang kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngunit hindi pa rin nanaig ang gawa ng away. Amen. Amen. Iniyak, ipinanalangin sa Panginoon. Ngunit ang bawat nananalangin sa ating Panginoon, hallelujah, ay kanyang diringkin. Ang nais lamang ng ating Panginoon ay magpakumbaba. Amen. Magpakumbabang puso. Amen. Hindi ibig sabihin nagpakumbabang puso, ngunit ang kaisipan naman ay iba. Amen? Hallelujah. So hindi ganon. Amen? Nire-restore ng Diyos ang ating kaluluwa. Ngunit binabago ng Diyos ang ating puso at ang ating isipan. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang sabi mga kapatid, praise the Lord. Sa Hebrew chapter 2 verse 15, iikutan tayo dito mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nang mabalitaan nga ng Paraon, ang mga bagay na ito minithi niyang patay si Moses, natapat si Moses ay tumakas. Amen. Hallelujah. By faith, mga kapatid, sa pananampalataya ng kapatid ni Moses na sumunod habang siya tinatangay ng agos sa ilog, sa pananampalataya ng kanyang nanay ni Moses, hallelujah, bagamat ayaw niyang bitawan ang bata sapagkat ito'y maganda, tinago ng 3 buwan. Amen. Hallelujah. Ngunit sa pananampalataya, naging matatag siya mga kapatid. Amen. Sa pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat alam ng magulang ni Moses na ang kanilang sinasamba ay Diyos na totoo. Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Na alam niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Ngunit dumarating ang mga oras, amen, na sa ating buhay ay kinakailangan bitawan natin ang mga bagay, maging ito man ay gaano kahalaga sa atin o mabigat, kung ito naman mga kapatid ay magiging ikapapahamak natin bilang isang Kristiyano o mapunta sa mga bagay sa lawalawang apoy o sa langit mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. By faith, Moses is not fear. Amen. Bagamat si Moses natakot sa Paraon, ngunit hindi siya natakot maglakbay sa malayo. Amen. Praise God. Hallelujah. At sa kanya sobrang uhaw, kita niyo mga kapatid,
doon pa siya naupo sa tabing ilog. Talagang ano, it's God's time mga kapatid. Amen? Bisan yung mga bagay na ayaw natin puntahan, nandun pala yung biyaya. Kaya ikaw kapatid, amen? Yung ayaw mong puntahan sa bahay panambahan, nandito yung biyaya. Amen. Kapag dinadala ka ng Panginoon sa biyaya, andito sa bahay panambahan. Amen. Bagamat ikaw ay naka-online, kapag ikaw ay may oras, pupunta ka dito. Amen? Katulad ng ating kapatid, praise the Lord. Amen? So nandito ang presensya ng Panginoon at kapayapaan. Amen. Nandito ang salita ng Diyos na magtutuwid sa ating mga kapatid. May ginagamit ang ating Panginoon sa ating buhay mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Minsan yung kapatid na ayaw mo, yung kinagagalitan mo, isang araw yung pala ang gagamitin ng Panginoon. Hindi ka makalapit kasi masama yung loob mo. Ngunit kung ikaw ay nakinig, baka natulungan ka pa ng kapatid mo na yun. Amen? Ito yung kapatid kong masunurin, kahit batukan ko, pagalitan ko. Huwag naman palang batukan. Pagalitan ko, amen? Sabihan ko, ngunit nandito pa rin siya sa presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa Hebrew chapter 11, verse 27, praise the Lord. Ang Hipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita na yung di nakikita. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Hipto na hindi natakot sa puot ng hari. Praise God. Ang sabi doon, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakikita na yung di nakikita. Amen? Hallelujah. Nagtitiyagang tulad sa nakikita niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi siya iiwan, gagabayan siya ng Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, mga kapatid, na matyagang katulad na nakikita na yung hindi nakikita. Sapagkat alam nila na ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay isa lamang. Kaya nga sa Deuteronomy 6:4, mga kapatid. Amen? Praise God. One Lord. Praise God. Kaya tayo mga kapatid, hallelujah. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, hallelujah, ay mas maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Bakit kaya lumilipad yung saranggola na yun? Amen? Naniniwala ka na lumilipad ang saranggola? Dahil lang ba sa tali? Dahil lang ba sa plastic o karton? Hindi. Naniniwala ka kahit hindi mo nakikita dahil nararamdaman mo yung hangin. Amen? So gayon din tayo mga kapatid. Mga bagay na nakikita natin, na matyaga nating nakikita, yung di nakikita. Ito ang ating Panginoon, kung paano siya kumilos sa ating buhay. Praise the Lord, palakpan natin ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Malapit na tayo. Praise God, hallelujah. Malapit na tayo, praise God. Alauna. Thank you, Jesus. Preparation of deliverance. Amen? Yung paghahanda ng pagpapalaya. Dito sa tagpong ito mga kapatid, kung paano si Moises, hallelujah, ay inihanda ng ating Panginoon na kung paano siya magiging matatag. Amen? Hallelujah, sa pagpapalaya sa kanyang mga kapatid na Israelite. Diba tumanggi pa siya? Isa akong bulol, hindi ako marunong magsalita. Praise God. Ngunit ang Diyos ang siya may plano mga kapatid. Preparation of deliverance. Amen. Sa Matthew chapter 2 verse 13-14. Thank you, Jesus. Nang makaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol sa kanyang ina at tumakas ka sa Ehipto. At dumuong ka hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain at siya'y magbangon na dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan ay napasa Ehipto. Nakita natin mga kapatid, na kung paano kay Moses nangyari ang mga bagay na yun mga kapatid, ay si Moses ay punta rin sa Ehipto. Nasa Ehipto na siya, ngunit nakuha siya ng anak ng Paraon, inalagaan siya, pinangalagaan siya sa kanyang nanay, ngunit nung lumaki na nagkaisip, pumunta siya sa kanyang
ina na nakakita sa kanya sa basket, hanggang sa 40 years, bumaba siya mga kapatid, at doon siya napigati na nakita niya yung kanyang kababayan ay sinasaktan ng isang Ehipto. Ngunit makikita natin dito mga kapatid na ang Ehipto mga kapatid ay ginamit din ng ating Panginoon. Yes. Amen? Kaya kapag ikaw ay nasa Ehipto mga kapatid sa iyong buhay, ang Diyos din ang maglalabas sa iyo mga kapatid. Amen. Nasa Ehipto ka pa rin ba? Wala na. Baptize ka na kapatid. In Jesus' name. Acts 2:38. Amen? Pinalaya na tayo. Ang dapat lamang natin gawin ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Matuto sa pinapangaral na salita ng Diyos. Amen? Kaya even mga kapatid, si Jesus Christ mga kapatid, hallelujah, ay nasa Ehipto sapagkat papatayin di siya ni Herodes. Amen? Batang sanggol dito mga kapatid. So doon nagkakaroon ng paral na pagkakaparehas mga kapatid na kung paano ang paghahanda na ginawa sa buhay ni Moises ay gayon din ang paghahanda sa pagparito ng ating Panginoon. Amen? Sa pagparito ng ating Panginoon, hallelujah, Jesus, kita mo, itinakas din si Jesus, pumunta roon. Ngunit nung namatay na yung humahabol, bumalik siya. Amen? So gayon din tayo mga kapatid. Amen? Praise God. Hindi ibig sabihin na tumatakas tayo sa problema ay mahina ka. Amen? Sumusunod ka lamang sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise God. Ang sabi mga kapatid, hallelujah, siya'y nagbangon at dinala ang sanggol sa ina nito at kinagabihan. Nasa pa Ehipto. Yan, naikwento ko rin sa patiran na yung pinuntahan natin dito mga kapatid, bagamat wilderness o Saudi. Ngunit kalooban ng Panginoon, amen, na marinig yung mensahe every Friday, every Tuesday, prayer meeting, praise God, kalooban ng Panginoon to sa ikatututo natin mga kapatid. Amen, ang mga bawat nangyayari sa ating buhay ay kalooban ng Panginoon. Amen, maliban na lang ang tao na kapag ginamit niya ang free will sa maling pamumuhay. Amen. Ngunit kapag ginamit natin ang ating lakas sa pagpupuri sa ating Panginoon, anong problema, kabiguan, nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo. Hinahanda niya tayo mga kapatid. Amen. At hinanda na tayo mga kapatid na kamtam na natin ang kaligtasan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Nung tayo gumanap sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Isa ka ng bagong nilalang. Amen. Amen. Ang dati mong pagkatao ay lumipas na. Amen. Hallelujah. Bago-bago, unti-unti binabago tayo ng ating Panginoon. Praise God. Na kung paano, hallelujah, si Jesus mga kapatid, amen, nagpakababa, amen, sa kanyang katayuan. Ang sabi, hallelujah, sa Colossians chapter 2, makikita natin kung paano hinanda ng ating Panginoon ang pagkaligtas sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Praise God. Tingnan natin mga kapatid, hallelujah. Jesus Christ, that was manifest in the flesh, that is mission to save mankind from slavery, hallelujah, the kingdom of Satan. Ang ating Panginoon Jesus ay nahayag sa laman upang iligtas ang buo mga tao sa kaharian ng kaaway o ni Satanas. Amen, hallelujah. Kung paano mga kapatid, na si Moises, hallelujah, ay ginamit ng ating Panginoon, siya ay nag-obey sa ating Panginoon upang maganap din ang mission niya na isang Israelite. Iligtas ang kanyang mga kapatid na Israelite sa Ehipto ilabas, mga kapatid. Amen. The mission of Moses, nakikita natin dito, niligtas ng Panginoon na ginamit si Moses, niligtas niya ang kanyang mga kapatid makalabas sa Ehipto. Physical. Ngunit ang ating Panginoon, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na nahayag sa laman. Ang Diyos mga kapatid, hallelujah, praise God, nahayag sa laman upang iligtas tayo mga kapatid, hallelujah, sa lusak ng kasalanan. Amen? In spiritual mga kapatid. Kung si Moses niligtas niya ang kanyang mga kababayan, physically nakalabas sa Ehipto, tayo mga kapatid, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, niligtas tayo spiritually.
kapag tayo gumanap ng kalooban ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. In 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi diyan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus. Amen. Si Kristo Jesus. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan in the flesh, in the name of the Lord Jesus Christ, nakahayagan sa laman. Hallelujah. Praise God. Sa pamamagitan ng Diyos at sa mga tao, sa pamamagitan ng Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Amen? Maliwanag dyan na sinabing tao si Kristo Jesus. At maliwanag mga kapatid, God was manifest in the flesh. Amen? Hindi naman sinabi dyan na may isang Diyos at isa pang Diyos na namagitan sa atin para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Ang sabi dyan, may isang Diyos at may isang tagapamagitan na tao upang tayo maligtas sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen? In the flesh, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Sa pamamagitan ng kanyang laman, mga kapatid, doon tayo nagkaroon ng kaligtasan na ang ating Panginoon ang siya namagitan sa atin. Amen? Hallelujah. Asaan ka na ba, anak? Amen? Nasaan ka na ba? Hinahanap ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. And Moses was willing, mga kapatid, na magpakababa. Mas pinili niyang magpakababa. Bagamat siya'y aral, mga kapatid, sa pag-aaral sa lugar na Ehipto. Mataas ang katungkulan. Ngunit nung siya'y umedad na 40 taon, bumaba siya at tiningnan niya ang kanyang mga kapatid na inaapi ng mga Ehipto. Doon nabagbag. Amen? Ang kanyang kalooban. Nagpakababa siya, pinagtanggol niya. Kahit yung kanyang karangalan sa Ehipto, mga kapatid, ay mawala, ay binitawan niya yun. Para lamang sa isang kapatid na inahalikusta ng isang Ehipto, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Gayon, mga kapatid, ang pagpapakababa. Hindi pagmamataas. Hindi ka tagapagtanggol kapag ikaw ay nagtatanggol na ikaw ay mapagmataas. Amen? Dapat may pagpakumbaba. Tulad ng ginawa ni Moses, mga kapatid. Tutusin, mga kapatid, aral to. Matalino tong si Moises, aral sa Ehipto. Amen? Praise God. Ngunit nung nakita niya ang kanyang kapatid na inaaway ng ibang Ehipto, mga kapatid. Hallelujah. Doon niya nararamdaman kung paano, bagamat siya'y mayaman, nasa kanya ang lahat. Ngunit nananalaytay pa rin ang pagiging kapatid niya. At gayon din tayo bilang isang Kristiyano, bilang mayroon isang Diyos, isang pananampalataya, at isang bautismo sa ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Handa ka bang magpakumbaba? Pakumbaba, mga kapatid? Hallelujah. Sa kapurihan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh. Sa Exodus chapter 2, verse 11, balikan natin, kapatid. At nangyari na mga araw na yon na malaki na si Moises ng kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid at minasdan ang atang sa kanila at kaniyang nakita ang isang Ehipto na nananakit ng isang Hebro na isa sa kanyang mga kapatid. Amen. Nakita natin, mga kapatid. Amen. Minsan, dalawin mo rin yung kapatid mo. Amen. Kamustahin mo rin yung kapatid mo. Kamustahin natin yung pastor natin. Kamusta ba kayo, mga kapatid? Amen? Minsan kinakamusta ka na. Ay, ikaw pa tong, bakit kaya nangangamusta to? Ano kaya yung problema? Natakot! Natakot! Bakit kaya biglang tumawag si kapatid? Baka mangutang. Kaya yung ganun. Praise God. Minsan kamustahin natin bilang isang kapatid, bilang isang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Pag nakita na, pagka ginawa natin ng mga kapatid, kaya nga, biblical mga kapatid, amen? Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At gayon din, mga kapatid, hallelujah. Purihin ang Panginoon. In the same way, ang ating Panginoon din ay nagpakababa. Bagamat siya'y Diyos, amen, pinili niyang mahayag sa laman. Praise God. Sapagkat ito ang kanyang plano upang mailigtas ang kanyang mga anak, mga kapatid. Amen. In Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 8. Hallelujah. 6.
Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 7-8. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagkain Panginoon. Thank you, Jesus. Na siya'y bagamat nasa anyong Diyos, amen, hallelujah, ay hindi niya inaaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Praise the Lord. Ang sabi diyan, na siya'y bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaaring isang bagay na rapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Jesus is the good example, mga kapatid, sa ating buhay. Kung sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ng Panginoon, ngunit hanggang ngayon, hallelujah, wala ka pa rin pagmamahal sa iyong kapatid bilang isang Kristiyano. Nasaan, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, magpakababa. Amen, magkasundo. Yan ang nais ng Diyos. Bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat na panangnan. Hindi ibig sabihin na dalawa ang Diyos, mga kapatid. Hindi ibig sabihin, magkapantay naman pa sa ng Diyos. Hinubad niya lang, siya ay nagpakababa. No, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na ganon ang kapaliwanagan ng iba. Tulad sa ating pag-aaral sa Bible study na kung ano ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Hindi ibig sabihin na isang bagay na pagkapantay niya sa Diyos. Ibig sabihin, nagpakababa. Hindi ibig sabihin dalawa ang Diyos sa langit, isa lang ang nagdagdag ng gumawa ng langit at ang lupa. Praise God. Praise God. Kung paano ang ating Panginoon, hallelujah, in the same way, be humble himself. Diyos yan, mga kapatid. Para lang matubos ka, matubos tayo, matubos ako. Para wag lang tayo maligaw. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The hope of salvation. Praise God. Malapit na tayo, mga kapatid. Ang pag-asa ng kaligtasan. Sa Exodus chapter 32 verse 30. Hallelujah. Verse 32, 30 hanggang 33. At nangyari ng kinabukasan ay sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan at gayo'y sasampahin ko ang Panginoon, marahil ay aking matutubos. Hanggang 33. Ang inyong kasalanan, at bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayoy kung inyong ipapatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi ay alisin mo ako at sinasamok sa iyo sa iyong aklat na isulat. Sa iyong aklat na isinulat mo. Praise the Lord. 33. Sinabi ng Panginoon kay Moses, ang nagkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Amen. God. Kahit gaano tayo iligtas ng ating Panginoon, kung ang isang kasalanan, ito'y sinasadya. Kung ito'y akuin man ng ating mga ngaran, na iyong kasalanan, ay ako na lamang, Lord. Minsan, ganun man na lang, no? Lalo mga mahal natin sa buhay. Ako na lang ang kunin mo, Lord. Huwag na siya. Amen? Bata pa siya. Talagang, ang Diyos talaga may plano, mga kapatid. It's not too late. Amen? Hallelujah. Ang nagkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Hindi ito biro, mga kapatid, yung panalangin ni Moses at pag-usap sa Panginoon. Yung aklat na yon, mga kapatid, ay aklat ng buhay. Kaya mo bang sabihin, Lord, alisin mo na lahat. Baka hindi mo kaya yung kapatid. Sapagkat mahalaga ang buhay.
Ngunit nang dahil sa pagmamahal ni Moises sa kanyang mga kapatid na Israelite, mga kapatid, dahil alam niya na paulit-ulit na nagkakasala, amen, kahit anong saway ng Panginoon, amen, sa mga Israelite, mga kapatid, nagkakasala. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kung sino ang nagkasala, ay siya kung aalisin sa aklat, sa aking aklat. Huwag nating naisin, mga kapatid, amen, hallelujah, manatili ang mga bagay na sinasadya sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Sapagkat hindi pahintulutan ng ating Panginoon na kahit 1,000 tao ang manalangin sa iyong mananampalataya. Hallelujah. Kapag ikaw ay nagkasala at hindi ka lumapit sa Panginoon, nagsisi, ikaw ang mananagot na yon. Ang sabi ng Panginoon. Amen. Maliban na lang na tayo sama-samang nananalangin sa ating Panginoon. Kaya nga marami tayong mga kapatid na prayer warrior sa atin sapagkat dinidinig ng ating Panginoon ang bawat panalangin natin sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Ang pag-asa ng kaligtasan, mga kapatid, hallelujah, ay nasa pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang sabi, mga kapatid, Jesus Christ is also offer His own life, mga kapatid. Na kung papaano si Moises, ng pagmamahal niya sa kanyang mga kababayan Israelite, Lord, wag mo silang parusahan. Patawarin mo na sila sa kanilang mga kasalanan. Ako na lang, kahit alisin mo yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Ngunit, hindi yun nararapat sa paningin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Gayun din, mga kapatid, hallelujah. Sa John 3:16, kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang kung ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sumampalataya at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan ang nais ng Diyos, mga kapatid. Na kung paano sa book of Philippians chapter 2 verse 7-8 na siya ay hallelujah nagpakababa, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos na ganyong alipin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, na siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Amen. Nakita natin, mga kapatid, kung paano ang Diyos, mga kapatid, step by step, mga kapatid, it's never too late, mga kapatid. Hallelujah, habang may buhay, may pag-asa sa pakikinig na salita ng Diyos. Praise God. Na kung paano ang ating Panginoon. Ang sabi sa Revelation chapter 1 verse 5 na mula kay Hesus Kristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng panganay sa mga patay. Pag sinabing panganay sa mga patay, hallelujah, iyon ay ang ating Panginoon sapagkat siya ay nabuhay na magmuli. Amen? Hallelujah, kaya siya tinawag na panganay sa mga patay dahil sa kanyang pagkabuhay na magmuli. At gayon din tayo, mga kapatid, hallelujah, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa ating mga kasalanan. Nakalag na ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, palakpakan Diyos, hallelujah, sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, at wala nang iba, mga kapatid. Amen, hallelujah. At sa Hebrew chapter 9:22, praise the Lord. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi mo ang lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Amen? Hallelujah! Upang magkaroon tayo ng kaligtasan at kapayapaan sa ating puso. Yan ang nais ng ating Panginoon iparating ngayong umagang ito, ngayong tanghaling ito, mga kapatid. Na kung paano, hallelujah, ang plano ng kaligtasan sa bawat isa sa atin, hallelujah, ang Diyos ang siyang may alam, mga kapatid. Amen? Maaring nakikita mo ang mga kamalian dito sa loob ng panambahan. Nakikita mo, lagi mo nakikita yung natutulog ang iyong kapatid, kahit tulog naman talaga. Amen, hallelujah, praise God. Nakikita mo yung mga nakikinig. Kaya
papasalamat ako kaya may salamin ako, nakikita ko kung sino yung tulog. Amen? Amen? Ngunit gising naman yung tenga. Amen? Gising naman yung tenga, di ba? Amen? Naririnig naman ang puso. Praise God. Ninanamnam lang. Amen? Praise God. Hallelujah. Nakatulog ako dahil sa ganda raw ng mensahe. Amen? Nagdahilan pa. Sino ka ba para maging hukom sa amin? Amen? So talagang ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, tinuturuan tayo, ipinapaalala sa atin na kung kanyang plano sa kaligtasan ay hindi pa huli, mga kapatid. Amen? God's words, it's never too late sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah.